Marshall Peak, Kabanata 5077. Mugwang Royal Lord. Hindi nagulat si Yang Kai sa katotohanan na ang Black Ink Clan Army na ito ay mabilis na malalaman kung ano ang nangyayari at maarang pa siya dito. Sa katunayan, inaasahan na niya ito. Kung ikukumpara sa humans, mas mabilis ang paghahatid ng impormasyon sa pagitan ng Black Ink Clansmen. Sa teritoryo ni Zago, nalaman ni Yang Kai ang tungkol sa ilan sa mga sikreto ng Black Ink Nest. Gamit ang Black Ink Nests na may iba't ibang laki bilang pundasyon, isang napakalaking network ng impormasyon ay maaaring itayo. Sa pamamagitan ng network ng impormasyon, lahat ng nangyari sa teritoryo ng Black Ink Clan ay mabilis na kumalat. Dahil nalaman ni Mugwang ang tungkol sa nangyari sa Sealed World, maaaring gamitin ng Royal Lord ang Black Ink Nests at ikalat ang balita sa buong Yin Yang Pass, na nagpapahintulot sa Black Ink Clan na agad na tumugon. Tiyak, dahil sa kasalukuyang lakas ni Yang Kai, hindi niya isasaalang-alang ang isang puwersa lamang ng mga feudal lords. Kung gugustuhin niya, madali niyang mapapatay ang mga pinaghalong sundalong ito na may iilan lamang na feudal lords na namamahala. Gayunpaman, wala siyang intensyon na makipag-away sa kanila. Ang aura ni Mugwang ay nakalok sa kanya mula sa malayo, kaya hindi siya maglalakas loob na mag-aksaya ng anumang oras o lakas. Kung maaari, hindi niya gustong makipaglaban sa sinumang Black Ink Clansmen para magkaroon siya ng mas magandang pagkakataong tumakas. Kaya naman, bago pa man makalapit sa kanya ang pribadong puwersa, minanipula niya ang mga space principles at nawala. Ilang daang Black Ink Clansmen ang naiwang tulala. Gayunpaman, ito ay simula pa lamang. Sa susunod na kalahating araw, makakatagpo si Yang Kai ng ilang pribadong puwersa na sinusubukang hadlangan ang kanyang dinadaanan. Gayunpaman, determinado siyang huwag harapin ang mga Black Ink Clansmen na iyon, at dahil desidido siyang tumakas, ang mga Black Ink Clansmen na iyon ay wala ring magagawa sa kanya. Hindi nila siya mahuli maliban kung maaari nilang i-cordon ang isang kahabaan ng espasyo at selyuhan ito. Sa kasamaang palad para sa kanila, ang kawalan ay malawak, kaya kahit na alam nila kung saan siya patungo, hindi sila makapag-set up ng isang bitag ng maaga. Ito ay isang kapanapanabot na pagtakas. Sa katunayan, pamilyar si Yang Kai sa ganitong uri ng pagtakas dahil, sa mga nakaraang taon, ilang beses na siyang nasa ganitong eksaktong sitwasyon. Nagawa niyang makalayo sa bawat oras sa tulong ng kanyang mastery ng Space Principles. Hindi niya matandaan kung kailan huling nangyari ang ganoong insidente, ngunit sa tuwing sasapit siya sa ganitong sitwasyon, kaharap niya ang isang kalaban na hindi niya inaasahang matatalo. Sa paglipas ng panahon, ang lahat ng Black Ink Clansmen sa teritoryo ng Mugwang ay tila pinakilos. Matapos makaranas ng ilang mga pag-urong, nagsimulang gumamit ng ibang taktika ang Black Ink Clansmen. Sa halip na magtipon-tipon, naghiwa-hiwalay sila sa maliliit na koponan at nagkalat sa kawalan habang hinihintay nila ang paglitaw ni Yang Kai. Sa ganoong paraan, hindi alintana kung gaano nag-aatubili si Yang Kai, hindi may iwasang kailangan niyang labanan ang kahit ilan sa Black Ink Clansmen na nakabanggaan niya. Pagkatapos ng lahat, kapag minamanipula ang Space Principles, hindi niya matiyak kung may Black Ink Clansman na naghihintay sa kanya sa susunod niyang lokasyon. Sa kabutihang palad, hindi siya nakatagpo ng maraming Black Ink Clansmen, at karamihan sa kanyang mga kaaway ay mahihina, kaya kaunti lang ang kanyang pagsisikap para patayin silang lahat. Ang ganitong uri ng pagkaantala ay hindi karaniwang nagdudulot ng problema, ngunit ito ay nakamamatay sa sandaling ito dahil siya ay hinahabol ng isang Royal Lord. Sa paglipas ng panahon, nararamdaman niya na papalapit na si Mugwang. Bagamat wala siyang ideya tungkol sa eksaktong lokasyon ni Mugwang, napagtanto ni Yang Kai na ang aura na nakalok sa kanya ay naging mas mabigat. Nakaramdam siya ng isang uri ng pressure, na parang pinipigilan siya ng isang bagay, na ginagawang mas mahirap na manipulahin ang Space Principles. Parang nanlalagkit ang buong void sa kanya. Sa kabila ng kanyang kalmadong ekspresyon, naramdaman ni Yang Kai na walang magawa sa kanyang puso. Gaya ng inaasahan, hindi niya nagawang makatakas mula sa isang nilalang na parang isang Royal Lord. Ang malaking agwat sa pagitan ng kanilang mga kapangyarihan ay hindi maaaring mapunan sa Space Principles lamang. Habang tumatakas, inikot niya ang kanyang kamay nang may lumabas na sinaunang barya sa kanyang palad. Ang baryang ito ay ibinigay sa kanya ng batang babae na gumagala sa marketplace sa Yin Yang Pass sa lahat ng oras. Ayon sa kanya, nakuha niya ang bagay na ito mula sa Old Ancestor at maaaring iligtas nito ang kanyang buhay kung itataboy niya ito sa kritikal na sandali. Tiyak, hindi inaasahan ni Yang Kai na tutulungan siya ng batang babae, na walang alam kundi kung paano kumain sa lahat ng oras, sa anumang paraan. Gayunpaman, ang bagay na ito ay nagmula sa Old Ancestor ng Yin Yang Pass,
kaya dapat ay mayroon itong espesyal na kapangyarihan. Bilang Old Ancestor, dapat ay lubos niyang alam ang lahat ng nangyayari sa Yin Yang Pass. Hindi inakala ni Yang Kai na ang isang maliit na batang babae, na hindi pa naglilinang dati, ay maaaring magnakaw ng anuman mula sa Old Ancestor. Sa madaling salita, dapat alam ng Old Ancestor na ibinigay ng batang babae ang sinaunang barya sa kanya. Marahil ay inutusan pa niya ang batang babae na gawin iyon. Bakit ibibigay sa kanya ng Old Ancestor ang sinaunang barya, bagaman? Matapos itong pag-isipan, itinuring ni Yang Kai na ang baryang ito ay isang uri ng tool na negal iligtas buhay. Kung tutusin, pinapunta siya sa lugar na ito ng mga taga Yin Yang Pass. Bukod dito, maaari siyang ituring na kalahating disipulo ng Yin Yang Cave Heaven, kaya inaasahan na ang Old Ancestor sa Yin Yang Pass ay magbibigay sa kanya ng isang bagay upang maprotektahan ang kanyang sarili. Kung hindi nito maipaliwanag kung bakit hindi nagpakita ang Old Ancestor kahit na matagal na siyang nananatili sa Yin Yang Pass. Ang katotohanan na ang Black Ink Clan ay gumagawa ng isang warship ay isang kritikal na bagay, kaya imposible na ang Old Ancestor ay hindi nag-aalala tungkol dito. Ang dahilan kung bakit hindi siya nagpakita ay tiyak na gumawa siya ng isang espesyal na kaayusan. Ang sinaunang barya na ito ay maaaring maging kaayusan ng Old Ancestor. Sinuri na ni Yang Kai ang sinaunang barya na ito noon, ngunit hindi niya nalaman ang mga sikreto sa loob nito. Dahil sa sitwasyong kinalalagyan niya, maaari lamang niyang ipin ang kanyang pag-asa sa sinaunang baryang ito. Lihim siyang nanalangin na ang bagay na ito ay mas mabuting maging kapaki-pakinabang. Kung hindi, siya at ang 300 artifact refiner ay mamamatay ngayon. Papalapit na ang aura sa likod niya at naramdaman ni Yang Kai ang dakilang kalooban na natatangi sa mga Royal Lords. Hindi ito ang unang beses na naramdaman niya ang ganitong uri ng will. Siya ay nagkaroon ng parehong karanasan sa Black Prison at sa labas ng Blue Sky Pass. Gayunpaman, ang mga karanasang iyon ay hindi kasing lalim ng kanyang pinagdadaanan sa sandaling ito. Pagkatapos ng lahat, ang Royal Lord sa Black Prison ay nasealed na mula pa noong sinaunang panahon, kaya siya ay mahina at mahina na. Sa kabilang banda, ang nasa labas ng Blue Sky Pass ay malubhang nasugatan at hindi talaga siya pinapansin. Gayunpaman, si Mugwang, na nasa likuran niya, ay buong lakas at ganap na nakatutok sa kanya, na iba sa dalawang Royal Lord na nakatagpo niya noon. Ang pressure na nagmumula sa will na ito lamang ay halos mapahamak siya. Naramdaman ni Yang Kai na parang may bitbit siyang malaking bundok sa kanyang likuran, na naging dahilan para mahirapan siyang gumawa ng kahit isang hakbang pasulong at hindi na niya madaling manipulahin ang space principles. Matapos makatakas ng medyo nahihirapan, bigla siyang na-freeze sa kinatatayuan at naging hindi natitinag. Una sa lahat, nakakonsumo siya ng masyadong maraming enerhiya sa pamamagitan ng baliw na pagmamanipula sa space principles sa loob ng mahabang panahon. Pangalawa, isang pressure ang bomb alot sa buong void at kinulong ang espasyo sa paligid niya. Wala man lang siyang lakas para lumingon. Sa kawalan, isang figure ang dahan-daang lumabas sa dilim. Inangat ni Yang Kai ang kanyang tingin, nakita ni Yang Kai na may isang eleganteng mukhang, kurbadang babae na nakatayo sa kawalan sa harap niya. Ang babae ay nakasuot ng imperial na damit, na isang anyo ng damit na karaniwang isinusuot ng mga tao. Ang imperial dress ay perpektong nakabalangkas sa kanyang hourglass figure. Halos naisip ni Yang Kai na nagkakaroon siya ng hallucination. Ngunit sa malapitang pagtingin, napagtanto niya na ang tao ay talagang mukhang tao. Gayunpaman, ang kanyang great will, hindi mailarawang makapangyarihang kilos, at napakatinding Black Ink strength, ay nagmungkahi na hindi siya basta-bastang Black Ink clansman. Siya ang Royal Lord Mugwang. Narinig ni Yang Kai ang pangalan ng Royal Lord sa ilang pagkakataon mula sa bibig ng mga tao sa Yin Yang Pass pati na rin ang Black Ink clansmen. Gayunpaman, hanggang sa sandaling ito ay napagtanto niya na ito ang hitsura ni Mugwang. Ito ang unang pagkakataon na nakatagpo siya ng Black Ink clansman na mukhang tao. Karamihan sa mga Black Ink clansmen ay matipuno, at dumating sa iba't ibang anyo. Si Yang Kai ay naninirahan sa teritoryo ng Black Ink clan sa loob ng mahabang panahon, at nakita na niya ang lahat ng uri ng Black Ink clansmen, ngunit hindi pa siya nakakita ng isang tulad niya dati. Ito ay isang pagbubukas ng mata. Kung hindi ibinunyag ni Mugwang ang kanyang Black Ink strength, walang mag-aakalang isa siyang Black Ink clansman. Bagamat ang babae ay humakbang pasulong sa isang masayang paraan, ang kanyang ekspresyon ay kasing lamig ng malamig na araw ng taglamig at siya ay nagsalita ng walang emosyo. Sa kabila ng pagiging mahina, ikaw ay medyo mapangahas. Tila, narinig niya mula kay Mei Qiyong ang tungkol sa nangyari sa Sealed World. Alam niya na hindi lang lahat ng artifact refiner ay nawala ng sabay-sabay,
ngunit ang warship na halos tapos na ay nawasak din. Masasabing ang kanyang planong matagal ng siglo, na posibleng magbago sa status quo at matiyak ang sukdulang tagumpay ng Black Ink Clan, ay nasira bago ito nagtagumpay. Inaasahan na hindi siya natutuwa sa nangyari. Naninigas ang figure ni Yang Kai habang nanatiling tahimik. Hindi naman sa ayaw niyang gumanti, ngunit sa halip ay wala siyang lakas na magsalita sa harap ni Mugwang. Huminto si Mugwang sa isang lugar na 100 metro lang ang layo mula sa Yang Kai at malungkot na nagtanong. Nasaan si Niean? Para sa kanya, si Niean ang susi sa tagumpay ng kanyang plano. Maaari silang bumuo ng bagong warship at mag-alaga ng bagong batch ng artifact refiners, ngunit isa lang ang Niean. Kung wala ang Great Grandmaster na ito, hindi sila makakagawa ng isang functional warship. Dapat pansinin na ang Black Ink Clansmen ay naghihintay ng hindi mabilang na taon bago sila sa wakas ay nagkaroon ng Great Grandmaster tulad ni Niean. Iyon ang resulta na kanilang nakamit sa buong suporta ng Royal Lord. Kung hindi, si Niean ay hindi maaaring ligtas na umakyat sa 8th grade ng mag-isa, lalo pat maging isang Great Grandmaster. Habang nagsasalita siya, bahagyang binawi ni Mugwang ang kanyang panggigipit. Sa wakas ay nakapagsalita na si Yang Kai. Gayunpaman, paus ang boses niya, na parabang ilang araw na siyang hindi nakainom. Patay na si Niean. Kabastusan. Umungo si Mugwang. Naapektuhan ng invisible pressure, nag-spray si Yang Kai ng isang subo ng dugo, at agad siyang nagmukhang nawalan ng gana. Nag-aapoy sa galit ang kanyang mga mata habang nakatitig kay Yang Kai. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Sabihin mo sa akin kung nasaan si Niean, at ililigtas ko ang iyong buhay. Napatawa si Yang Kai. Ang natural na limitasyon ni Niean ay ang 6th grade lang, kaya hindi niya kinaya ang kanyang 8th grade Heaven Opening Realm Cultivation. Bakit ako magsisinungaling sa iyo tungkol sa pagkamatay niya? Tsaka sumabog siya sa harapan ko. Ano, papatayin mo ba ako para ipaghiganti ang pagkamatay niya? Nagalit si Mugwang, ngunit hindi nagtagal ay may naisip siya at kinalma ang sarili. Ngumisi siya. Gusto mo na bang mamatay? Hindi ito magiging ganoon kadali. Nabalitaan kong napakatalino mo sa artifact refining. Sa tamang pagsasanay, baka ikaw na ang susunod na Niean. Pagkatapos niyang magsalita, biglang napuno ang kanyang mga mata ng walang katapusang kadiliman. Naramdaman ni Yang Kai ang isang puwersa na sumusubok na pumasok sa kanyang maliit na universo, ngunit hindi nagtagal ay nawala ito. Nang matauhan siya, napabulalas siya. Royal Lord Secret Technique. Noong nasa Black Prison siya noon, ang ilan sa 8th grade Heaven Opening Realm Masters na lumaban sa tabi niya ay tinamaan ng Secret Technique ng Royal Lord at agad na naging Black Ink Disciples. Matingkad pa ring naalala ni Yang Kai ang pangyayari, at kasama ng sarili niyang karanasan, napagtanto niya kung ano ang ginawa ng babaeng nasa harapan niya ngayon. Martial Peak, Kabanata 5078. Old Ancestors Avatar. Malamang, ginamit ni Mugwang ang kanyang Royal Lord Secret Technique kay Yang Kai. Ang Royal Lord Secret Technique ay isang teknik na, natural, natatangi sa Royal Lords, at hindi nila ito gagamitin maliban kung ito ay talagang kinakailangan. Iyon ay dahil kahit na ang secret technique na ito ay makapangyarihan, dahil kahit ang 8th grade masters ay walang kapangyarihan na labanan ito at madaling mag-transform bilang Black Ink Disciples, kakailanganin ng Royal Lord ng maraming lakas para ibigay ito. Sa makatuwid, sa larangan ng digmaan, na may human old ancestor sa paligid, ang 8th grade Heaven Opening Realm Masters ay hindi kailangang mag-alala na matamaan ng Royal Lord Secret Technique at maging Black Ink Disciples. Kung talagang gagawin ito ng Royal Lord, ito ay magbibigay ng pagkakataon sa Old Ancestor na magdulot ng matinding dagok sa kanila. Gayunpaman, kung wala ang pagpigil ng Old Ancestor, ang 8th grade Heaven Opening Realm Masters ay makakaasa lamang sa kanilang sarili kung makatagpo sila ng isang Royal Lord. Gaya ng inaasahan, pagkatapos gamitin ang Royal Lord Secret Technique, bahagyang namula si Mugwang. Ang pressure na nagpahirap kay Yang Kai na huminga dahil hamina na rin ang kanyang hitsura. Sa kabila noon, ang babaeng nasa harapan ni Yang Kai ay isa pa ring makapangyarihang nilalang na hindi niya maasahan na matatalo. Talagang mayroon kang isa sa 4 universe pillars. Ang mabahong babaeng iyon sa Yin Yang Pass ay medyo mapagbigay. Nang makitang maayos pa rin si Yang Kai, hindi nagulat ang babae. Sa halip, tila inaasahan na niya ang magiging resulta nito. Kung tutusin, kailangang may paliwanag kung bakit bigla silang pinagtaksilan ng isang Black Ink Disciple. Tanging isang tao lamang na nagtataglay ng isa sa 4 universe pillars ay hindi kailangang mag-alala tungkol sa Black Ink Strength o sa Royal Lord Secret Technique.
Nagbigay daan din ito sa kanila na magkunwaring Black Ink Disciple at makalusot sa Black Ink Clan para magsimula ng bagyo. Gayunpaman, ang mga cultivator na nagtataglay ng 4 Universe Pillars na kanilang nakita noon ay pawang mga 8th grade Heaven Opening Realm Masters. Wala sa kanila ang isang 7th grade Master. Bukod dito, nang sirain ni Hiyuan ang tao na ito, nakita niyang isinuko niya ang isang bahagi ng kanyang miniature universe ng 2 beses. Nagpakita pa nga ang tao na walang kapangyarihan upang ibalik ang mga bagay-bagay at determinadong isakripisyo ang kanyang buhay upang maiwasan ang paghuli. Parehong naloko si Hiyuan at ang Royal Lord. Hindi nila kailanman inaasahan na ang mga tao ay magiging sapat na mapangahas upang hayaan ang isang 7th grade master na magkaroon ng isa sa 4 Universe Pillars at magpanggap na isang Black Ink Disciple. Isa pa, muntik na siyang magtagumpay. Walang ideya si Yang Kai kung sino ang mabahong babae mula sa Yin Yang Pass, na binanggit ng Royal Lord, ngunit bago niya ito mapag-isipan, naramdaman niyang nanigas ang buong katawan niya sa lugar. Iniabot ng babae ang kanyang payat na kamay at walang emosyong nagsabi. Sa tingin mo ba wala akong paraan para harapin ka dahil lang sa mayroon kang isa sa 4 Universe Pillars? Dahil patay na si Niean, papalitan mo na siya mula ngayon. Nang matapos siyang magsalita ay itinulak niya ang kanyang palad. Ang walang katapusang kadiliman ay lumilim sa kanyang paningin, at isang malaking pakiramdam ng panganib ang bumalot sa kanyang buong figure. Gayunpaman, walang kapangyarihang lumaban si Yang Kai. Nahaharap sa pag-atake ng Royal Lord, hindi man lang siya nakagalaw. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang mainit na daloy ng enerhiya na natipon sa kanyang noo. Kasunod niyon, may lumabas sa kanyang figure. Sa sandaling iyon, nakalaya siya mula sa nakakatakot na panggigipit at nabawi ang kanyang kalayaan. Sa kabilang banda, napasigaw si Mugwang ng pagkagulat. Habang lumalawak ang nakakasilaw na liwanag, nakita ni Yang Kai ang isang maliit na butil na lumilipad mula sa kanyang noo at bumaril patungo sa Mugwang. Ang tipak ng liwanag sa lalong madaling panahon ay naging anyo ng tao. Ito ay isang matandang lalaki na ang buhok at balbas ay kulay abo na sa edad. Nakasuot ng ordinaryong damit, nakatayo siya doon na nakayapak. Ang kanyang buong figure ay natatakpan ng banayad na puting liwanag, na nagpamukha sa kanya na medyo ethereal at hindi material. Si Yang Kai ay nabigla at walang kamalay-malay na bamulong. Old Ancestor. Ang matandang lalaki, na mukhang totoo habang siya ay nilamon ng puting halo, ay ang Old Ancestor mula sa Blue Sky Pass. Hindi magkakamali si Yang Kai, dahil nakilala niya ang Old Ancestor minsan noong siya ay nasa Blue Sky Pass. Bakit nandito ang Old Ancestor? Naguluhan si Yang Kai. Ngunit hindi nagtagal, napagtanto niya na hindi ito ang tunay na anyo ng Old Ancestor. Ito ay mas katulad ng isang projection o isang avatar. Iyon ay dahil ang figure na nilamon ng puting liwanag ay hindi mukhang pisikal na katawan. Sa isang iglap, nalaman ni Yang Kai ang lahat. Dati, hiniling sa kanya na makita ang Blue Sky Old Ancestor. Nang siya ay handa nang umalis pagkatapos ng pagpupulong, sinabi sa kanya ng Old Ancestor na ang mga patay at ang mga buhay ay mga tagapag-ambag sa lahi ng tao. Pagkatapos nito, tinusok niya ang isang daliri sa noo ni Yang Kai at sinabihan siyang umalis. Walang ideya si Yang Kai kung bakit ginawa iyon ng Old Ancestor. Sinuri pa niya ang kanyang sarili ngunit wala siyang nakitang kapansin-pansin. Naisip niya na ang Old Ancestor ay maaaring nagbigay sa kanya ng isang bagay upang makatulong na iligtas ang kanyang sarili. Pagkatapos ng lahat, taglay niya ang purifying light, na mahalaga sa lahi ng tao. Kaya naman, inaasahang iba ang pakikitungo sa kanya ng Old Ancestor. Ang pamamaraan ay nakatago sa halos lahat ng oras, ngunit ito ay matrigger kapag ang buhay ni Yang Kai ay nakataya. Gayunpaman, nang siya at si Bai Yi ay pumasok sa hideout ni Zufang at nakipag-away sa huli, si Yang Kai ay muntik nang mawalan ng buhay sa ilang pagkakataon. Sa pinakakritikal na sandali, iniluwapan niya ang sarili niyang Dragon Bead at nakipag-away sa buhay at kamatayan kay Zufang. Sa kalaunan ay nagawang patayin ni Yang Kai si Zufang. Siya ay nasa isang mapanganib na sitwasyon sa oras na iyon, ngunit ang pamamaraan ng Old Ancestor ay hindi nag-activate. Kaya naman, naisip ni Yang Kai na mali ang kanyang haka-haka. Ang pamamaraan ng Old Ancestor ay malamang na hindi isang paraan upang iligtas ang kanyang buhay. Sa halip, maaaring mayroon itong iba pang gamit. Hindi lang ito na-trigger dahil hindi pa dumarating ang tamang panahon. Sa paglipas ng panahon, halos nakalimutan na ni Yang Kai ang pangyayaring iyon, ngunit noong nasa panganib siya sa pagkakataong ito, na-trigger ang teknik at lumitaw ang avatar ng Old Ancestor. Tuwang-tuwa si Yang Kai. Mukhang tama ang kanyang haka-haka.
Ang Old Ancestor ay talagang nagbigay sa kanya ng isang nakakapagligtas buhay na alindog, ngunit ang pamamaraan na iyon ay matrigger lamang kapag siya ay nakaharap sa isang Royal Lord at hindi sa mas mababang mga pagkakataon. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-iisip, nalaman ni Yang Kai ang lahat. Habang ang avatar ng Old Ancestor ay nakaharap kay Mugwang, narinig ni Yang Kai na sinabi niya. Sandali ko lang siyang maantala. Takbo. Sa susunod na sandali, ang avatar ng Old Ancestor ay nakipagsagupaan kay Mugwang at hinaranggan ang kanyang marahas na pag-atake. Habang nagsasalpukan ang kanilang mabangis na kapangyarihan, lumawak ang isang singsing ng liwanag. Nanginginig ang kalawakan, at ang buong sansinukob ay tila nabibitak. Nataman ng pagbagsak, si Yang Kai ay pinalayas. May determinasyon na nakasulat sa buong mukha niya, pilit niyang itinapon ang sinaunang barya sa kanyang kamay. Karaniwan, ang sinaunang barya ay mukhang katulad ng iba pang barya, ngunit sa sandaling iyon, mabilis itong umikot at lumaki. Sa kabila ng pagiging 7th grade Heaven Opening Realm Master pati na rin ang Great Dragon, natulala pa rin si Yang Kai matapos magsagupaan ang dalawang makapangyarihang masters. Gayunpaman, hindi gaanong naapektuhan ang sinaunang barya. Sa isang kisap mata, lumawak ang sinaunang barya sa laki ng isang bahay. May parisukat na butas sa gitna ng sinaunang barya at sa sandaling ito, mararamdaman ang marahas na pagbabago-bago ng space principle na nagmumula rito, na nagiging sanhi ng pag-ikot at pag-warp ng lokal na espasyo. Isang payat na figure ang lumabas mula sa butas ng barya sa susunod na sandali. Para siyang isang dalagang nasa early 20s. May ngiti sa kanyang mukha, tinawag niya si Yang Kai at nagtanong. Ayos ka lang ba? Isang tulalang Yang Kai ay tumingin sa kanya at sumagot. Ikaw. Bagamat umaasa siyang mailigtas siya ng sinaunang barya, hindi niya inaasahan na makakakita siya ng ganoong tanawin. Noong una ay inakala niya na ang sinaunang barya ay isang makapangyarihang artifact na maaaring magamit upang saktan ang Royal Lord, ngunit ito pala ay ang sinaunang barya ay talagang isang uri ng artifact na maaaring magamit upang bumuo ng isang void corridor na patungo sa isang lugar. Ang babaeng ito ay tila lumabas sa kabilang dulo ng void corridor. Para sa ilang kadahilanan, nakita ni Yang Kai na pamilyar ang dalagang ito, na parang nakita na niya ito dati. Gayunpaman, natitiyak niyang hindi pa niya ito nakita sa buong buhay niya. Iyon ay dahil ang aura na lumalabas mula sa babaeng ito ay nagmumungkahi na siya ay isang Old Ancestor. Ikinaway ng babae ang kanyang kamay sa harap ni Yang Kai at nakakunot ang noo, nag-aalalang tanong niya. Nasugatan mo ba ang iyong ulo o ano? Mabilis na ikinuyom ng isang nag-aalalang Yang Kai ang kanyang kamao. Binabati ni Junior Yang Kai ang Old Ancestor. Tiyak na nalaman na niya ang pagkakakilanlan ng babae sa ngayon. Siya ay walang iba kundi ang Old Ancestor ng Yin Yang Pass. Medyo nagulat siya sa katotohanan na ang Old Ancestor ng Yin Yang Pass ay isang babae, at napakabata at napakaganda noon. Gayunpaman, natural na hindi makikita sa kanyang mukha ang edad ng isang Old Ancestor. Sa kabila ng mukhang siya ay nasa maagang 20s, siya ay dapat na isang matandang halimaw na nabuhay ng hindi bababa sa 10,000 taon. Masayang tumawa ang babae. Hindi mo kailangang maging sobrang magalang sa akin. Pagkatapos, lumingon siya at sinabing, hindi ba sinabi ko sa iyo na gamitin mo ang sinaunang barya kapag nasa panganib ka? Sa kabutihang palad, ang matandang iyon ay nag-iwan ng isang secret technique sa iyong katawan. Kung hindi ka na magkakaroon ng pagkakataon na gamitin ang sinaunang barya. Ibinaba ng isang tusong Yang Kai ang kanyang ulo, ngunit siya ay lihim na nagmumura sa kanyang puso. Hindi niya maiwasang isipin na ang Old Ancestor ng Yin Yang Pass ay medyo hindi mapagkakatiwalaan. Dahil napakahalaga ng sinaunang barya, dapat ay malinaw niyang ipinaliwanag sa kanya ang mga gamit nito. Sa halip, mayroon siyang isang maliit na batang babae na ipinasa sa kanya, na nagpaisip sa kanya na ang mga mula sa Yin Yang Pass ay hindi kailanman nagbigay ng anumang tulong para sa kanya. Naisip pa niya na kung hindi niya maibabalik ang mga bagay, mamamatay siya ngayon kasama ang 300 artifact refiners. Habang nagsasalita sila, ang laban sa pagitan ng Old Ancestors Avatar mula sa Blue Sky Pass at Mugwang ay nasa huling yugto na. Tapos, Avatar lang. Bagamat mayroon itong kapangyarihan ng isang Old Ancestor, hindi ito maaaring tumagal ng matagal. Nang mawala ang marahas na puwersa, naghiwalay ang dalawang figure. Titig na titig si Mugwang sa babae at sinabi sa pamamagitan ng pag-igting ng mga ngipin. Ikaw pala, babaeng mura. Pinabulaanan ng babae. Isipin mo ang iyong wika, matandang babae, kung hindi, balatan kitang buhay. Pagkatapos ay tumingin siya sa Old Ancestors Avatar mula sa Blue Sky Pass. Sa kasalukuyan,
Ang avatar ay madilim at kumikislap, na tila ito ay mawawala anumang oras. Nang mapansin ang titig ng babae, lumingon ang avatar at marahang tumango. Ipauubaya ko sa iyo ang natitira. Sa isang tame-time na ekspresyon, ang babae ay sumagot. Magpahinga ka sa kapayapaan, matandang lalaki. Siguradong ipaghihiganti kita. Kumunot ang noo ni Yang Kai nang makita niyang awkward ang buong pag-uusap. Mawawala nga ang avatar ng Old Ancestor, ngunit hindi naman talaga siya namamatay. Sa sinabi nito, kahit na ito ay isang avatar lamang, ang pagkawasak nito ay walang alinlangan na magdudulot ng malubhang pagkawala sa Old Ancestor. Kung hindi dahil sa ang katunayan na si Yang Kai ay gumawa ng malaking kontribusyon sa human race at hindi kapanipaniwalang kahalagahan, ang Old Ancestor ay hindi mag-iiwan ng avatar sa kanya. Sinulyapan ng avatar si Yang Kai, pagkatapos ay naging hindi mabilang na liwanag at nawala. Hahawakan ko siya dito. Biglang sumigaw ang Yin Yang Pass Old Ancestor. Nilinggan ni Yang Kai ang kanyang ulo at nakita niyang sadyang humalukip-kip siya, na parang may hawak siyang kung ano. Habang nakatitig ang kaliwang kamay, iniunat niya ang kanyang kanang kamay, na parang naglalabas ng hindi nakikitang espada. Habang ginagawa niya iyon, hinugot niya talaga ang isang matalim na mukhang espada. Naging mataimtim ang ekspresyon ni Mugwang habang ang black ink strength sa paligid niya ay lumundag. Young boy, tumungo sa direksyon ng Yin Yang Pass. Umalis na ang army mula sa Inner Sanctum. Sumama ka sa kanila. Utos ng Old Ancestor habang itinataas niya ang kanyang espada. Oo, sagot ni Yang Kai at tumalikod para umalis. Hindi maiwasan ni Mugwang na tumingin sa direksyong iyon. Anong tinitingin-tingin mo, matandang babae? Sigaw ng babae. Kalahati lang ng kanyang espada ang nahugot sa puntong ito, ngunit sa sumunod na sandali, pilit niyang hinugot ito at nawala sa lugar. Nang siya ay muling lumitaw, siya ay nasa itaas mismo ng Mugwang habang siya ay naglaslas gamit ang kanyang sandata. Umungo si Mugwang at itinaas ang kanyang dalawang kamay, hinaranggan ang pag-atake gamit ang kanyang mayamang black ink strength. Martial Peak, Kabanata 599. Nakitang muli si Gui Liao. Hindi maaaring makialam si Yang Kai sa labanan sa pagitan ng Old Ancestor at ng Royal Lord. Higit pa, ilang taon na silang nag-aaway sa isa't isa. Maging ang Old Ancestor mula sa Yin Yang Pass o Mugwang Royal Lord, halos alam nilang dalawa ang lahat tungkol sa kanilang kalaban, kaya ang resulta ng labanan ay karaniwang natukoy na. Ito ay maaaring magkaroon ng isang draw o maging isang mutual loss. Walang pangatlong posibilidad. Si Mugwang ay may kalamangan dahil ito ang kanyang teritoryo, ngunit hindi makatotohanan para sa kanya na isipin na maaari niyang pabayaan ang Old Ancestor ng Yin Yang Pass. Kung ang Old Ancestor ay determinadong tumakas, ang Royal Lord ay walang paraan para pigilan siya. Katulad ng nangyari sa labas ng Blue Sky Pass noon. Nang gustong tumakas ng malubhang na sugatan na Royal Lord, hindi siya napigilan ng Old Ancestor mula sa Blue Sky Pass. Ang mga epekto ng labanan ay kumalat sa kawalan, at kahit na agad na manipulahin ni Yang Kai ang Space Principles upang makatakas sa larangan ng digmaan, nararamdaman pa rin niya ang marahas na epekto sa likod niya. Isang pakiramdam ng pananabik ang nanag sa kanya habang iniisip niya kung kailan siya makakarating sa 9th grade Heaven Opening Realm. Sa sinabi nito, alam niyang malayo siya sa layuning iyon. Total, diretso lang siyang umakyat sa 5th grade Heaven Opening Realm noon. Bagamat nakakonsumo siya ng isang mid-grade world fruit at nakarating sa 6th grade, ang kanyang limitasyon ay ang 8th grade. Upang makaakyat sa 9th grade, kailangan niyang hanapin ang innate heaven opening pills na nabuo sa Universe Furnace. Hindi iyon magiging madali, dahil ang Universe Furnace ay mailap at misteryoso. Walang nakakaalam kung kailan ito lilito. Ibinalik ang kanyang mga iniisip, tumakbo si Yang Kai patungo sa Yin Yang Pass. Sinabi ng Old Ancestor na nag-deploy na ang army. Kung gusto niyang mabuhay, kailangan niyang sumali sa kanila at lumaban sa Black Ink Clan sa tabi nila. Gayunpaman, ang daan sa unahan ay tiyak na magiging sementado ng panganib, kaya hindi sigurado si Yang Kai kung matagumpay siyang makakasama sa Yin Yang Pass army. Sa kabutihang palad, naroon ang Old Ancestor upang harapin si Mugwang. Nang hindi siya hinahabol ng Royal Lord, mas malaki ang posibilidad na tumakas siya. Kumuha siya ng ilang spirit pills mula sa kanyang miniature universe at pinasok ang mga ito sa kanyang bibig. Habang sumusulong siya, sinubukan niyang ibalik ang kanyang lakas. Habang paulit-ulit niyang minamanipula ang space principles, ang kanyang figure ay patuloy na kumikislap sa kawalan. Sa tuwing makakabangga niya ang Black Ink Clansmen, hindi niya sila haharapin. Kapag nawalan na siya ng choice saka lang siya lalaban. Sa pamamagitan nito, lumipat siya sa bilyon-bilyong kilometro sa isang araw.
Kasalukuyan siyang nababad sa dugo. Ang dugo ay sa kanya pati na rin ang Black Ink Clan. Matapos makatakas sa napakatagal na panahon, medyo nabugbog siya, ngunit malayo pa rin siya sa Yinyang Pass. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang panimulang punto ay karaniwang ang Royal City. Kahit na may tulong siya sa Space Principles, magtatagal pa rin siya para makabalik sa Yinyang Pass. Sa kabila ng pagod, si Yang Kai ay hindi nang ahas na huminto at magpahinga. Kahit saan siya magpunta, may mga Black Ink Clansmen na naghihintay sa kanya. Sa tulong ng Black Ink Nests, mabilis na nakapagbigay ng impormasyon ang Black Ink Clan. Ano man ang nangyari sa anumang partikular na lugar, ang balita ay malapit nang kumalat sa lahat ng Black Ink Nests sa rehiyon. Sa kabutihang palad, hindi siya nakatagpo ng anumang territory lords habang tumatakas, na nagbigay sa kanya ng ilang puwang para sa pagmanyobra. Kung talagang nabangga niya ang isang territory lord, hindi niya ito matitinag dahil sa estadong kinalalagyan niya. Matapos itong pag-isipan, napagtanto ni Yang Kai na hindi ito nakakagulat. Tulad ng 8th grade Heaven Opening Realm Masters, ang mga territory lord ay bihira. Higit pa rito, ang army ay umalis sa Yinyang Pass, kaya ang territory lords ay kailangang harapin ang kaaway. Wala silang panahon para tugisin siya. Makalipas ang kalahating araw, kumurap si Yang Kai at lumitaw sa isang lugar sa kawalan. Gayunpaman, bago niya patatagin ang kanyang sarili upang suriin ang paligid, naramdaman niya ang isang bug zone ng hangin na dumarating sa kanya habang ang ilang aura ay nakalock sa kanya. Nalaman ng isang gulat na si Yang Kai na hindi siya pinalad dahil nabangga niya ang Black Ink Clansmen na naghihintay sa kanya dito. Gayunpaman, nakatagpo siya ng mga katulad na insidente sa kanyang pagtakas, kaya hindi siya nataranta. Madali niyang naiwasan ang mga unang pag-atake at lumayo ng kaunti sa kanyang kalaban. Napagtanto ni Yang Kai na marami talagang Black Ink Clansmen na nakapaligid sa kanya. Marami sa kanila ang mukhang nagulat o naguguluhan. Nagulat yata sila sa biglaang pagsulput niya. Tahimik na nagmura si Yang Kai at inisip na naubusan na siya ng swerte dahil napapalibutan siya ng napakaraming kaaway. Naisip niya na kailangan niyang lumaban para makaalis dito. Alam kong may mali sa iyo sa simula, at ngayon mukhang tama ako. Isang mahigpit na boses, na parang pamilyar kay Yang Kai, ang narinig na nagsasalita mula sa gilid. Nilinggan ni Yang Kai ang kanyang ulo at nakita ang isang Black Ink disciple na nakayuko ang likod na kumikinang sa kanya. Ang taong ito ay ang naglunsad ng palihim na pag-atake sa kanya ngayon. Liu Zian. Napakunot ang noo ni Yang Kai dahil sa pagtataka. Hindi niya inaasahan na makakasalubong niya si Liu Zian dito. Noong una, naisip niya na pagkatapos umalis sa teritoryo ni He Yuan, hindi na niya makikita si Liu Zian. Sinong mag-aakalang magkikita pa sila? Matapos suriin ang kanyang paligid, hindi maiwasan ni Yang Kai na titigan ang feudal lord na tila namamahala. Gaya ng inaasahan, nasaan man si Liu Zian, naroon din si Gui Liao. Pagkatapos ng lahat, si Liu Zian ay Black Ink disciple ni Gui Liao. Sa iba pang Black Ink Clansmen, nakahanap din si Yang Kai ng isa pang feudal lord na pamilyar sa kanya. Parang nakita na niya ito dati. Malinaw na ang mga ito ay ang Black Ink Clansmen na mga subordinate ni He Yuan. Hindi nagtagal ay nalaman ni Yang Kai kung ano ang nangyayari. Habang tumatakas siya sa direksyon ng Yinyang Pass, hindi niya namalayang bumalik sa teritoryo ni He Yuan. Wala si He Yuan dahil hindi ma-detect ni Yang Kai ang kanyang aura, kaya gamaan ang pakiramdam niya. Sumuko ka na. Hindi ka makakatakas. Tumahol si Liu Zian. Hindi siya pinansin, iniabot ni Yang Kai ang kanyang kamay at tinawag ang kanyang Asher Dragon Spear. Sumigaw si Liu Zian. Dahil tumanggi ka sa isang toast, kailangan mong uminom ng forfeit. Habang nagsasalita siya, nagpatawag siya ng isang sable at pinalakas ang kanyang lakas. Isang kislap ang kumislap sa talam habang siya ay humakbang pasulong at hawak ang sandata kay Yang Kai. Si Gui Liao, na hindi kalayuan sa kanila, ay nagutos. Huwag mo siyang patayin. Kailangan natin siyang mahuli ng buhay. Nang matapos ang kanyang mga salita, inilipat niya ang kanyang Black Ink Strength at sinugod si Yang Kai. Kasabay nito, ang mga Black Ink Clansmen sa paligid ni Yang Kai ay sumugod patungo sa kanya. Ngumisi si Liu Zian. Huwag kang mag-alala, Master. Malakas siya, kaya baka hindi ako mapapantayan niya. Sa sandaling ibinaba niya ang kanyang sandata, pinutol niya sa kalahati si Yang Kai. Gayunpaman, hindi siya nakaramdam ng kagalakan sa pagpatay sa kanyang kalaban. Sa halip, ang kanyang ekspresyon ay nagbago ng husto. Iyon ay dahil hindi niya naramdaman na nahak siya sa dugo at laman. Ito ay tila isang after image. Agad siyang umikot at itinaas ang kanyang sable.
Bagamat tila may nataman siya, isang nakakakilabot na salpok ang naramdaman na dumarating sa kanya sa pamamagitan ng talim, isa na nagtulak sa kanya na umatras. Bago niya patatagin ang kanyang sarili, ang dulo ng isang sibat ay mabilis na lumaki sa harap ng kanyang mga mata habang siya ay nilamon ng isang malaking pakiramdam ng panganib. Ang nabigla na si Liu Zian ay baliw na itinulak ang kanyang lakas sa pagtatangkang umiwas, ngunit tila naapektuhan ng sibat ang espasyo sa paligid niya, na naging dahilan upang hindi siya makaiwas sa pag-atake. Master, iligtas mo. Bulalas ni Liu Zian sa takot, ngunit bago niya matapos ang kanyang mga salita, ang Asher Dragon Spear ay tumusok sa kanyang mata. Ang marahas na puwersa mula sa sibat ay sumabog at naging ambon ang kanyang ulo. Ganap na alam ni Liu Zian ang kanyang kababaan. Nakipag-away siya kay Yang Kai noon nang masira ang miniature universe ng huli, at natalo siya sa huli. Tiyak, hindi siya magiging katapat ni Yang Kai ngayon dahil gumaling na ang miniature universe ng huli, at tumaas ang kanyang kapangyarihan. Sa makatuwid, alam niyang hindi niya kayang talunin si Yang Kai, at hindi rin siya umaasa na gagawa siya ng matinding dagok sa kanya. Gayunpaman, nasa one-on-one fight sila noon, ngunit marami siyang Black Ink Clansmen na kasama niya ngayon. Naisip ni Liu Zian na gaano man kalakas si Yang Kai, kailangang may limitasyon. Pagkatapos ng lahat, si Yang Kai ay isa lamang 7th grade Heaven Opening Realm Master, kaya hindi niya posibleng matalo ang napakaraming Black Ink Clansmen sa kanyang sarili. Gayunpaman, hindi sumagi sa isip ni Liu Zian na mawawalan siya ng buhay pagkatapos lamang ng dalawang pagpapalitan. Ang kanyang pagkamatay ay ikinagulat ng mga Black Ink Clansmen sa paligid niya. Hindi nila malinaw na makita kung ano ang nangyayari nang ang 7th grade Black Ink Disciple ay pinatay ng kaaway. Naramdaman nila na hindi nagkaroon ng pagkakataon si Liu Zian na lumaban sa harap ni Yang Kai. Hanggang sa sandaling ito naabot ni Gui Liao si Yang Kai at sinubukan siyang salakayin. Nabigla rin siya sa pagkamatay ni Liu Zian, kaya naapektuhan siya kahit determinado siyang hulihin ang kalaban. Ito ay humantong sa kanyang hindi mapigil ang pagbawi sa kalahati ng kanyang puwersa upang ipagtanggol ang kanyang sarili. Nang ipatawag niya si Zagu noon, sinabi sa kanya ng huli ang nangyari bago tuluyang mahuli ni He Yuan si Yang Kai. Matangkad ang mga paglalarawan ni Zagu sa mga kakayahan ni Yang Kai, ngunit naramdaman ni Gui Liao na siya ay nagmalabis. Hindi tulad ng hindi pa niya nakipag-ugnayan sa 7th grade humans dati, at wala silang espesyal sa kanyang opinyon. Bagamat talagang hindi pangkaraniwang makapangyarihan si Yang Kai, hindi siya maaaring hindi magagapi gaya ng inilarawan sa kanya ni Zagu. Naisip ni Gui Liao na malamang na natalo si Zagu sa mga kamay ni Yang Kai, na noon ay personal na pinasama ng Territory Lord at naging Black Ink Disciple niya. Iyon ang dahilan kung bakit pinalaki ni Zagu ang lakas ni Yang Kai. Nang makitang madaling pinatay ni Yang Kai si Liu Zian, napagtanto ni Gui Liao na marahil ay hindi nagmalabis si Zagu. Si Yang Kai ay kasing lakas ng mga paglalarawan sa kanya ni Zagu. Hindi katakataka na nagpa siya ang Territory Lord na personal siyang sirain. Siya ay talagang mas malakas kaysa sa iba pang 7th grade humans. Inaasahan na matutokso si He Yuan. Naramdaman ni Gui Liao na si Yang Kai ay wala sa kanyang pick at siya ay tila nasugatan, na hindi isang sorpresa dahil malamang na siya ay napabilang sa maraming mga labanan habang siya ay tumakas mula sa Royal City patungo dito. Sa kabila noon, nagawa pa rin niyang ipakita ang nakakatakot na lakas. Gaano siya kabigat kung nasa top condition siya. Gayunpaman, ang realisasyong ito ay huli na. Matapos patayin si Liu Zian, ginawang hindi mabilang na mga multo ang isang mapagmataas na Yang Kai ng kanyang Asher Dragon Spear at nilamon si Gui Liao kasama nila. Sa isang iglap, nakaramdam ng matinding pressure si Gui Liao. Galit niyang itinulak ang kanyang Black Ink Strength at nagsumite ng ilang secret technique sa pagtatangkang iligtas ang sarili niyang buhay. Hindi na nagdalawang isip ang Black Ink Clan na ilunsad ang kanilang mga pag-atake kay Yang Kai. Bilang resulta, suray-suray si Yang Kai habang bumulwak ang kanyang dugo mula sa kanyang mga sugat, ngunit nanatili siyang hindi nababagabag. Si Gui Liao ay parehong walang magawa at bigo sa sandaling ito. Wala siyang ideya kung bakit siya lang ang pinuntirya ni Yang Kai kahit na maraming Black Ink Clansmen sa paligid. Sa katunayan, may mga Black Ink Clansmen na mas malapit sa kanya, ngunit hindi sila pinansin ni Yang Kai at tila determinadong patayin si Gui Liao. Hindi pa kaya natatagalan ni Yang Kai ang hindi patas na pagtrato sa kanya sa kastilyo. Kung ganoon talaga, nadama ni Gui Liao na siya ay hindi patas na sinisisi. Gayunpaman, wala siyang ideya na ang dahilan kung bakit siya lang pinuntirya ni Yang Kai ay dahil siya ang pinakamakapangyarihan at may autoridad na figure sa mga Black Ink Clansmen sa eksena. Si Gui Liao ang pinagkakatiwalaan ni He Yuan,
kaya ang pagpatay kay Gui Liao ay katulad ng pagpapahina ng kapangyarihan ni He Yuan. Bukod pa riyan, si Gui Liao ay talagang mas makapangyarihan kaysa sa ibang mga feudal lord. Kung tungkol kay Yang Kai, hindi magtatagal ay aakyat si Gui Liao upang maging isang territory lord. Kapag nangyari iyon, magkakaroon ng bagong kakilakilabot na kalaban ang humans sa larangan ng digmaan. Ito ay tulad ng pag-agaw ng isang potensyal na problema sa simula sa pamamagitan ng pagpatay kay Gui Liao dito. Martial Peak, Kabanata 5100. Galit na galit si He Yuan. Sa pagsasaalang-alang na iyon, at dahil bihira ang pagkakataon, inaasahan na hindi pa kakawalan ni Yang Kai si Gui Liao. Sa harap ng agresibong pagsalakay, paulit-ulit na napaatras si Gui Liao. Sa kabilang banda, sunod-sunod na itinutok ni Yang Kai ang kanyang sibat. Napagtanto ni Gui Liao na maaari lamang niyang itakwil ang mga pag-atake ng kalaban, ngunit hindi ang counter-attack. Dahil dito ay nakaramdam siya ng gulat at galit. Hindi niya inaasahan na may ganoong 7th grade human sa mundong ito. Sa paglipas ng mga taon, madalas niyang sinusundan si He Yuan sa larangan ng digmaan at nakipaglaban sa maraming 7th grade masters. Gayunpaman, walang nagparamdam sa kanya na hindi niya sila matatalo. Sa sandaling ito, nakaramdam siya ng kawalan ng pag-asa habang nakikipag-ugnayan siya kay Yang Kai. Ginamit ni Gui Liao ang lahat ng secret technique na alam niya, ngunit ang bawat strike na ginawa ni Yang Kai ay napakalaki. Sa bawat palitan ng suntok, ang kanyang black ink strength ay mapuputok sa impact. Higit pa rito, ang pagkilos ni Yang Kai ay sadyang kahanga-hanga. Kahit na ang mga nakapaligid na Black Ink clansmen ay nagtagumpay na tamaan siya paminsan-minsan, hindi nila siya nagawang masugatan ng husto. Nagawa lang nilang magdulot ng ilang sugat sa laman, na hindi magbabago ng anuman. Mamamatay ako. Iyon ang ideyang pumasok sa isipan ni Gui Liao habang nakaramdam siya ng pagkabalisa. Hindi niya inaasahan na magkakaroon ng ganoong pakiramdam sa loob niya kapag kaharap niya ang isang tao sa parehong realm. Dahil dito ay napahiya siya at hindi nagbitiw. May magandang kinabukasan pa rin siya, at tatangkain niyang umakyat upang maging isang territory lord. Kaya naman ayaw niyang mawalan ng buhay dito. Bago ipadala ni He Yuan si Yang Kai sa Royal City, sinabi niya kay Gui Liao na hahayaan niya itong makapasok sa pangunahing Black Ink Nest at gumawa ng breakthrough sa territory lord realm sa kanyang pagbabalik. Inaasahan ito ni Gui Liao. Gayunpaman, ilang territory lords ang gumaling sa Black Ink Nest kamakailan, kaya nauubusan na ito ng enerhiya. Sa makatuwid, hindi agad pinayagan ni He Yuan si Gui Liao na pumasok sa Black Ink Nest sa kanyang pagbabalik. Sa halip, gumugol siya ng napakalaking mapagkukunan sa pagsisikap na palitan ang ginugol na enerhiya ng Black Ink Nest. Sa nakalipas na ilang taon, halos na ibalik ng Black Ink Nest ang lahat ng lakas nito at tatagal lamang ng 6 na buwan bago masubukan ni Gui Liao ang isang pambihirang tagumpay. Kapag nagtagumpay siya, siya ay magiging isang bagong territory lord na maglalagay sa kanya sa par sa He Yuan. Gayunpaman, bago maging katotohanan ang kanyang panaginip, naduraj ito ng sibat ni Yang Kai. Sa kasalukuyan, si Gui Liao ay nababad sa dugo, at nakaharap sa Asher Dragon Spear, naramdaman niyang humihina ang kanyang aura dahil sa paghinga. Kahit gaano pa siya kahirap, hindi niya nagawang labanan ang pambobomba ni Yang Kai. Ang mga pag-atake ay parehong matalim at hindi mahuhulaan, na ang sibat ay palaging dumarating sa kanya mula sa hindi inaasahang anggulo, na ginagawang imposibleng maka-counterattack. Bawat hampas ay may dalang kakaibang kapangyarihan na tumatak sa espasyo sa paligid niya. Makalipas ang ilang sandali, naiwan si Gui Liao na may higit sa 10 malubhang sugat sa kanyang figure. Ang pinakamatinding sugat ay sa kanyang tiyan, na ngayon ay may butas na kasing laki ng kamao. Nang maramdaman ni Gui Liao na malapit na siyang mawalan ng buhay, isang mabigat na aura ang biglang lumitaw sa di kalayuan. Sina Yang Kai at Gui Liao, na nakakulong sa labanan, ay sabay na nakita ang pamilyar na aura na ito. Ang una ay naging solemn na habang ang huli ay tuwang-tuwa. Hindi ito maaaring makatulong, dahil ang bagong dating ay walang iba kundi si He Yuan. Ang lugar na ito ay teritoryo ni He Yuan, at ang kanyang mga feudal lords ay nagkalat upang harangin si Yang Kai. Sa sandaling si Gui Liao at ang Black Ink clansmen ay nakipag-away kay Yang Kai, natural na nakita ito ni He Yuan at dali-daling lumapit. Si He Yuan ay maaaring gumalaw ng mabilis, kaya hindi nagtagal pagkatapos na ma-detect ni Yang Kai ang kanyang aura, nasulyapan niya si He Yuan na papalapit. Agad na napabulala si Gui Liao. Master Territory Lord, iligtas mo ako. Si Yang Kai ay nahulog sa isang dilema habang siya ay nagdadalawang isip sa pagitan ng pagtakas kaagad at pagpatay kay Gui Liao.
Ngunit sa susunod na sandali, inilabas niya ang lahat ng kanyang lakas at itinulak ang kanyang sibat. Kasabay nito, ang figure ni Gui Liao ay makikita sa kanang mata ni Yang Kai. Bahagyang lumibot ang refleksyon, at sa sandaling iyon, si Gui Liao, na maingat na lumalaban sa pag-atake ni Yang Kai, ay tila tinamaan ng matinding presyon. Tila may misteryosong puwersa na bumabalot sa kanyang katawan. Naninigas ang kanyang anyo habang siya ay nababalot ng matinding sakit. Ang sandaling ito ng Catamaran ay nagdulot sa kanya ng mahal. Ang Asher Dragon Spear ay direktang tumusok sa kanyang dibdib, at nang sumabog ang marahas na puwersa, nahati ang kanyang figure sa kalahati. Itim na dugo at black ink strength na nakakalat sa walang laman. Isang bakas ng kawalang paniwala ang sumilay sa mga mata ni Gui Liao. Bagamat hindi pa siya nawawalan ng buhay, hindi maiiwasan ang kanyang kamatayan dahil sa kanyang mga pinsala. Hindi napigilan ni Yang Kai na ipikit ang kanyang kanang mata habang tumutulo ang dugo mula rito. Talagang hindi kapanipaniwala ang Myriad Demon's Heavens ay secret techniques. Gayunpaman, hindi pa ganap na nagagawa ni Yang Kai ang mga ito, at nakakonsumo na siya ng maraming enerhiya bago ang labanang ito. Ang pilit na pag-activate nitong ay secret technique ay nagdulot ng malaking pasanin sa kanya. Sa kabutihang palad, nagawa niyang patayin si Gui Liao sa tulong nitong ay secret technique, na pinutol ang isang potensyal na krisis para sa human race. Masasabing sulit ang kanyang pagsisikap. Dahil malapit na siyang maabot ni He Yuan, natural na ayaw ni Yang Kai na manatili rito at mabilis niyang itinulak ang kanyang space principles sa pagtatangkang tumakas. Gayunpaman, ang pambobomba ng Black Ink Clan ng mga pag-atake ay naging dahilan upang maging hindi matatag ang nakapalibot na void, kaya hindi siya agad nakaalis. Sa kabilang banda, si Gui Liao, na naputol sa dalawa, ay naging mabangis nang ang kanyang kalahating figure ay lumapit kay Yang Kai. Ibinuka niya ang kanyang mga braso sa pagtatangkang pigilan si Yang Kai habang sumisigaw. Huwag mo nang isipin ang pagtakas. Hindi inaasahan ni Yang Kai na magiging ganito kabagsik ang taong ito. Nang muntik na siyang mahuli ni Gui Liao, nagmamadaling itinulak ni Yang Kai ang kanyang sibat at ginawang ambon ang tuktok na kalahati ni Gui Liao. Sa kasamaang palad, salamat sa sandaling ito ng pagkaantala, sa wakas ay naabot siya ni He Yuan. Lumakas ang black ink strength sa paligid ni He Yuan habang nagpapakita siya ng galit na galit at direktang iniabot niya ang kanyang kamay kay Yang Kai. Sa kritikal na sandali na ito, hindi mangangahas si Yang Kai na maging pabaya. Biglang lumitaw ang isang dambuhalang sinaunang puno sa likuran niya. Ang korona ng puno ay tila kayang takpan ang buong kalangitan. Ang mabababang mga sanga nito ay naging pinakamatibay na depensa para kay Yang Kai. Hinampas ni He Yuan ang korona ng puno ng buong lakas. Ang mga sanga ay kumaluskaw sa impact habang ang mga punto ng berdeng ilaw ay lumipad kung saan-saan. Ang matayog na evergreen ay agad na nabasag, at parang natama ng malaking martilyo, pinaalis si Yang Kai habang nag-spray siya ng isang subo ng dugo. Inaasahan na hindi kayang labanan ni Yang Kai ang todoong pag-atake ng isang territory lord. Kung hindi dahil sa kamanghamanghang defensive power ng kanyang toe-earring evergreen, nawalan siya ng buhay noon at doon. Masasabing si He Yuan ay lubos na nagalit. Kung tutusin, siya ang gumawa kay Yang Kai bilang isang Black Ink disciple at nagrekomenda sa kanya sa Royal Lord para makibahagi sa plano. Sa huli, ang engranding plano ng Black Ink Clan ay nawasak dahil kay Yang Kai, at maging ang kritikal na taong namamahala sa proyekto, si Nie An, ay patay na. Isa itong malaking kabiguan na kahit isang territory lord na tulad niya ay hindi makayanan. May isip na ang Royal Lord ay galit na galit, at ang kanyang galit ay tiyak na ilalabas sa kanya. Ang lahat ng ito ay kasalanan ni Yang Kai, kaya inaasahan na si He Yuan ay magagalit. Sa totoo lang, nang matanggap niya ang balita mula sa Royal City, hindi makapaniwala si He Yuan sa kanyang narinig at naghinala siyang nagkakamali ang kabilang panig. Pagkatapos ng lahat, bago niya mahuli si Yang Kai noon, nakita niya ang huli na todo-todo upang labanan at isuko pa ang isang bahagi ng kanyang miniature universe ng 2 beses, na halos naging dahilan ng pag-urong ng kanyang grado. Dahil hindi niya magawang ibalik ang mga bagay, nagpasya pa siyang magpakamatay. Noon lang gumawa ng hakbang si He Yuan at ginawaran siya ng pinsala. Lahat ba ng nakita niya noong araw na iyon ay gawa lamang? Iyon ba ang mga habal na handang gawin ng tao na ito para makalusot sa teritoryo ng Black Ink Clan? Kung totoo man iyon, siya ay tunay na isang tuso at palihis na tao. Sa kabila ng pag-alam na ang mga tao ay tuso, hindi inaasahan ni He Yuan na sila ay magiging mapanlinlang. Nagsisi siya na hindi niya sinuri ang miniature universe ni Yang Kai matapos siyang mahuli noon. Kung ginawa niya iyon, hindi mangyayari ang lahat ng ito.
Sa oras na iyon, matatag siyang naniniwala na matagumpay niyang napinsala si Yang Kai. Sa kanyang depensa, hindi kailanman ipinagkaloob ng mga tao ang isa sa 4 Universe Pillars sa 7th Grade Masters, kaya hindi sumagi sa isip ni He Yuan na kayang labanan ni Yang Kai ang kanyang Black Ink Strength. Ang tao ay may sapat na katapangan upang magpanggap na isang Black Ink Disciple at sundan siya sa kanyang teritoryo. Pagkatapos ng ilang katanungan, sa wakas ay nakumpirma ni He Yuan na ang balita mula sa Royal City ay totoo. Noon lang niya napagtanto na pinaglalaroan pala siya ng mga tao noon pa man. Habang nagpapagaling siya, mataktikang ibinunyag ni Yang Kai ang kanyang talento sa artifact refining, na dapat ay bahagi na ng mga plano ng tao sa simula pa lang. Lahat ng nangyari ay nagpahiya kay He Yuan. Bilang isang resulta, siya ay nag-aalab sa walang katapusang galit, na tiniyak na hindi siya nagpigil sa pagpapadala ng kanyang huling welga. Gayunpaman, pinagsisihan niya ito sa sandaling gumawa siya ng hakbang, dahil iniutos ng Royal Lord na mahuli ng buhay si Yang Kai. Tila ang Royal Lord ay may intensyon na palitan si Niean ng Yang Kai, na siyang aatasan na magpatuloy sa paggawa ng mga worship. Sa kabutihang palad, si Yang Kai ay hindi pangkaraniwang malakas at gumamit ng ilang uri ng secret technique upang iligtas ang kanyang sarili. Nang makitang buhay pa si Yang Kai, nakahinga ng maluwag si He Yuan. Kung hindi niya sinasadyang napatay si Yang Kai, hindi niya maipaliwanag ang kanyang sarili sa Royal Lord. Ngayon, kaya pa niyang bumawi sa kanyang pagkakamali. Sa kasalukuyan, si Yang Kai ay nalulula sa matinding kakulangan sa ginhawa. Nakaranas na siya ng pag-urong sa harap ni Mugwang, at pagkatapos ay nakakonsumo siya ng maraming enerhiya at nasugatan habang tumatakas. Ngayon na siya ay tinamaan ng pag-atake ni He Yuan, inaasahan na siya ay nasa isang kakilakilabot na estado. Dapat pansinin na si He Yuan ay isa sa nangungunang 5 territory lords na naglingkod kay Mugwang, ibig sabihin ay mas malakas siya kaysa sa karaniwang territory lord. Kung hindi dahil sa mahusay na defensive power ng kanyang coherent evergreen divine manifestation, at na si Yang Kai ay may makapal na balat at malakas na laman dahil sa kanyang dragon vein, nawalan na sana siya ng buhay pagkatapos na tamaan. Ganun pa man, nahihilo pa rin siya at nakakakita ng mga bituin sa sandaling ito. Marami rin sa kanyang mga buto ang nabali. Habang nahihirapang tumayo at itinaas ang kanyang tingin, nakita ni Yang Kai si He Yuan na nakatayo hindi kalayuan sa kanya, habang napapalibutan siya ng maraming Black Ink clansmen. Nang magtama ang kanilang mga mata, pinigilan ni He Yuan ang kanyang galit at malungkot na sinabi. Malakas ka talaga. Si Yang Kai ay dumura ng isang subo ng dugo at ngumisi. Maraming salamat sa iyong papuri, Master. Hindi ko inaasahan na makakatagpo pa kita. Parang may common destiny tayo, di ba? Walang imot na sagot ni He Yuan. Dahil nagsimula ang lahat dahil sa akin, sigurado akong matutuwa ang Royal Lord kung tatapusin ko ang bagay na ito. Sumuko ng walang laban. Mahalaga ka sa Royal Lord, kaya ayaw kong patuloy kang mapahamak. Nang mapagtanto kung ano ang ibig sabihin ng kabilang partido, itinaas ni Yang Kai ang kanyang noo. Gusto ba ng Royal Lord na hulihin mo ako ng buhay? Ang isang artifact refiner ay mahalaga lamang kung siya ay buhay. Sumagot si Yang Kai. Mukhang balak ni Mugwang na ipagpatuloy ang paggawa ng mga worship. Si He Yuan ay tumingin sa kanya ng may simpatiya. Walang kabuluhan ang paghinto ng oras. Ang iyong old ancestor ay nakikipaglaban pa rin sa Royal Lord habang ang human army ay malayo dito. Wala kang pagkakataong tumakas. Ang mga tao ay may kasabihan, huwag tanggihan ang isang toast para lamang mapilitan na uminom ng isang forfeit. Ang paglaban ay magdurusa ka lamang. Sino bang nagsabing tatakas ako? Itinaas ni Yang Kai ang kanyang Asher Dragon Spear at itinutok ito kay He Yuan. Habang nakataas ang baba, nagpakita siya ng konsensya. Pumatay lang naman kasi ako ng isang territory lord dati. Wala akong pakialam na pumatay ng isa pa. Bahagyang nagulat si He Yuan. Nakapatay ka na ng territory lord dati. Gayunpaman, hindi nagtagal ay pinalayas niya ang pagdududa habang humahakbang siya patungo kay Yang Kai. Kahit ano paman, kaya kong ipaliwanag ang sarili ko sa Royal Lord hanggat hindi ka papatayin. Habang papalapit siya, ang panggigipit ng kanyang territory lord ay tumama kay Yang Kai.